So, kamusta mga kanegosyo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na 5 C's of credit. So, when we say credit, mga kapatid, ito ay ang pag-utang, no, ng pera. Hindi lamang pera po, pati po serbisyo o produkto sa isang tao o sa isang organisasyon para gamitin sa ating personal na buhay or sa ating mga negosyo. So, importante na i-analyze natin ang tinatawag na 5 C's para malaman kung ang kliyente ng ating pinapautang ay marunong magbayad or kaya tayong bayaran sa inuutang niyang halaga. So ano ba yung tinatawag na 5 C's of credit? Unang-una na C ay tinatawag na character. So when we say character, ito yung pag-uugali ng tao. Siya ba ay may record sa barangay? Meron ba siyang mga hindi binayaran na utang? Meron ba siyang nakaaway? Or meron ba siyang complaint sa neighborhood or sa kanyang paligid? So, importante po na malaman yung karakter ng isang individual na pagka maganda ang karakter, mataas ang tsansa na ikaw ay mabayaran ng pagkakautang. At pagka pangit yung karakter, syempre mataas din ang tsansa na hindi ka bayaran ng utang. Okay? Ano naman yung pangalawang C? Ang pangalawang C ay tinatawag nating capacity. Ibig sabihin, ito yung kakayanan magbayad ng isang individual. Ano ba yung kanyang trabaho? Ano ba yung kanyang negosyo? Kamusta ang kanyang cash flow, tinatawag? Or pagpasok ng pera sa kanyang personal na pangangailangan or sa ginagamit niya sa pang-araw-araw. Pagka naman negosyo, magkano yung pumapasok na pera sa kanyang negosyo? So, ibig sabihin, mas mataas or mas mataas ang kanyang cash flow, mas mataas din ang capacity para mabayaran yung utang na inavail niya sa financial institution. Ano naman yung pangatlong C? Ang pangatlong C naman ay yung tinatawag nating collateral. Meaning to say, ito yung just in case na hindi makabayad ng utang ang isang individual, ito yung kanyang ibibigay kapalit yung pera na inutang. Example, ang loan po na namutang sa atin ay secured loan. Ibig sabihin, merong collateral. Ginamit niya po yung titulo ng lupa as collateral. So, kailangan po yung value ng titulo ng lupa ay halos katumbas dun sa amount na inuutang niya sa isang financial institution. And just in case na hindi niya mabayaran yung utang niya sa isang financial institution, yung titulo po ng lupa, yung ipapangbayad niya. Ganun po ang ibig sabihin ng collateral. Pang-apat na C, yung tinatawag po nating capital. Ibig sabihin, magkano po ba ang pinuhunan niya sa kanyang negosyo? Siyempre po, pag nangutang po ang isang kliyente na mayroong negosyo, kailangan po naman yung kapital niya ay sapat para po mapaikot yung kanyang business, para magkaroon siya ng income na pambayad dun sa utang na ina-avail niya sa isang financial institution. So yung mga financial institution naman po, ang role niyan ay madagdagan yung tinatawag na capital para po ma-reach ng kliyente yung kanyang maximum amount of profit para guminhawa po yung buhay ng kliyente at gumagawa ang kanyang negosyo. Ano naman po yung panglima? Ang panglimang C ay tinatawag nating condition. So hindi lamang po internal factors ang i-evaluate natin, pati po yung tinatawag na external factors which are yung economic conditions. Ibig sabihin, maganda po ba ekonomiya ng bansa ngayon? Or ano po ba yung nangyayari sa administration or sa in terms of political aspect? Pwede po bang magkagera? Nagkaroon po ng pandemic. So ano po ba yung mga bagong batas sa industry na kung saan belong yung isang kliyente na nangungutang sa'yo? So pagka condition na yun or yung mga external factors na yan ay negative yung effect dun sa industry or dun sa negosyo ng iyong kliyente, dapat mo i-consider yun kasi pwedeng maka-apekto yun sa pagkita niya ng pera or sa pag-earn niya ng income. So pagka mababa ang chances na mag-earn siya ng malaking income, hindi rin maganda yung magiging repayment niya or magkakaroon siya ng kakulangan sa pagbayad ng inuutang niya sa isang financial institution. So, panghuling trivia po, meron po bang nakukulong sa utang? Meron po, mga kapatid. Huwag po tayong maniwala na walang nakukulong sa utang. Meron pong nakukulong sa utang. Unang-una, pagka ang mangungutang
ng cheque na pin-provide niya sa client sa isang financial institution, pwede po siyang makulong doon sa estafa cases. Paano po ba mapapasok sa estafa? Unang-una, pagka po ang inutang ay produkto, inutang ay serbisyo, pwede po siyang sampahan ng kasong estafa pag mga ganong cases po. So pagka naman tama ang pangungutang, maayos naman po yung mga dokumentong sinubmit, pwede rin po natin sabahan ng kaso. Ang tawag naman po doon ay civil cases or pwede po natin ipasok sa small claims court. So doon po hindi po makukulong ang nangutang, pero obligasyon pa rin po na bayaran ng mangutang ang kanyang pagkakautang. Kaya huwag po tayo maniniwala sa sinasabi na mangutang ka lang mangutang, kahit hindi mo bayaran, okay lang. Dahil hindi po totoo yun. Nakaka-apekto po yun sa overall status ng ating pamumuhay. Dahil pagka po tayo ay mayroong mga record sa financial institutions, hindi na po tayo pwedeng makautang ulit or maapektuhan po yung ating 5 C's of credit. Na pwede na makaapekto pag tayo naman ay nag-create na ng negosyo or tayo naman ay may biglang pangangailangan, wala na po tayong malapitan ng financial institutions. So sana po may natutunan po kayo ngayong araw. Maraming salamat.